tayo ay dadako na sa ating bagong aralin. Ano ang inyong nahihinuha sa larawan? Tama, kung inyong makikita, ang larawan ay nagpapakita ng labanan o digmaan. Ito ay may malaking kaugnayan sa ating bagong aralin. Ngunit bago tayo magsimula, narito ang ating layunin para sa araw na ito. Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang unang digmaang pandaigdig. Aalamin natin ang mga sanhi, mga mahalagang pangyayari, kung paano ito nagwakas at mga bunga ng unang digmaang pandaigdig. Mayroong 4 na sanhi ang unang digmaan: ang militarismo, alyansa, imperialismo at ang nasyonalismo. Ang militarismo, ito ay tumutukoy sa paniniwala ng isang bansa kung saan sila ay magkakaroon ng malakas na pwersa o hukbong militar, mga armas at agresibong paggamit nito. Ang bansang Germany at Great Britain ay nagpakita ng mga malalakas na hukbong pandagat habang nagkakaroon ng impluwensya ang militar sa mga usaping sibil, ang bansang Russia at Germany. Paano nga ba ito naging sanhi ng digmaan? Dahil sa militarismo, ang Europe ay nagkaroon ng mga malalaking hukbong militar at dahil dito, mas madali para sa kanila ang pumasok sa isang labanan o digmaan. Ang sumunod naman ay ang alyansa. Dahil sa patuloy na pagdami ng kontroladong bansa, ang bansang Germany at hindi na muling makabangon ang France. Pinangunahan ni Otto von Bismarck ang pakikisanib pwersa sa ibang bansa sa Europe. Ang alyansang Triple Alliance na kinabibilangan ng Germany, Austria-Hungary at Italy. At dahil nga hindi matatalo ng France ang bansang Germany kung siya ay mag-isa lamang, naghanap siya ng maaari niyang kaalyado. Dito nabuo ang Triple Entente na kinabibilangan ng France, Russia at Great Britain. Paano nga ba ito naging sanhi ng unang digmaan? Dahil sa magkakampi-kampi ang mga bansa, ito ay lumalaki dahil kanilang iniisip na may tutulong naman sa kanila. Kung ating titignan, dahil sa pagkakaroon ng kinakampihan, mas lalo itong nagiging magulo at hindi natatapos na pag-aaway. At dahil dito, isa ang pagbuo ng alyansa sa pag-usbong ng unang digmaan sa daigdig. Ang susunod naman ay ang imperialismo. Ito ay tumutukoy sa pagpapalawak ng lupain at ng kapangyarihan ng isang bansa sa pamamagitan ng pag-okupa at pagkontrol sa mga teritoryo ng ibang bansa. Paano ito naging sanhi ng unang digmaan? Dahil sa pag-uunahan ng mga makakapangyarihang bansa na sumakop ng mga lupain tulad ng Africa at Asia ay nagdulot ng alitan at inggitan. Halimbawa na lamang nito ang pagkakaroon ng maraming lupaing nakuha ng France at Britain sa Africa. At panghuli naman ay ang nasyonalismo. Ito ay ang pagmamahal sa sariling bayan at paghahangad ng kalayaang politikal, lalo na sa isang bansang sumasailalim sa mga mananakop. Isang halimbawa ay ang pananakop ng Austria-Hungary sa Bosnia. Naghangad ang mga Slavs na magkaroon ng kalayaan mula sa Austria-Hungary at maging bahagi ng Serbia at dahil sa malupit nitong pamamahala. Paano ito naging sanhi ng unang digmaang pandaigdig? Dahil sa matsidihing pagmamahal sa bayan ay nakapagdudulot ng bulag at panatikong pagmamahal sa bansa. Halimbawa nito ang mga junker sa Germany na nagmamay-ari ng mga malalawak na lupain sa Prussia at sila ay mayroong malaking impluwensya sa politikal at pagpapalakas ng militar sa Germany. Ang paghahangad ng kasarian at pagpapalawak ng teritoryo ang nagbigay daan sa alitan sa pagitan ng mga bansa. May iba pang sanhi ng pagsiklab ng digmaan. Maliban sa 4 na sanhi, may mga kaganapang tuluyang nagpasiklab sa mitsa ng digmaan. Ang Europe ay parang bombang hinihintay na lamang sumabog dahil sa tensyong namumuo rito. At isa pa rito ay ang mga pangkat etniko na naghahangad ng kalayaan mula sa Ottoman Empire. At isa pa rito ay ang pagpaslang. Lumubha ang krisis ng patayin sa Sarajevo, Bosnia, si Archduke Franz Ferdinand na tagapagmana ng Austria-Hungary at ang kanyang asawa na si Sophie noong ika-28 ng Hunyo 1914. Siya ay pinatay ni Gavrilo Princip, isang Serbian na kasapi sa lihim na samahan na Black Hand. Inisip ng Austria-Hungary na mayroong kinalaman sa pagpaslang ang bansang Serbia, kaya ito ay nagbigay ng ultimatum.
Ang ultimatum ay nagsasaad ng mga kondisyon na dapat gawin ng Serbia. Ngunit isa sa mga kondisyon ay hindi nagawa dahil ito ay paglabag sa kanilang pambansang karapatan. Ito ay ang pagpapahintulot ng mga opisyales nito na lumahok sa investigasyon ng pagpaslang, ngunit hindi ito pinahintulutan ng Serbia. At dahil dito, noong Hulyo 28, 1914, ang Austria-Hungary ay nagdeklara ng digmaan laban sa Serbia. Ngayon ay dumako na tayo sa mga mahalagang kaganapan sa digmaan. Dahil sa pagdeklara ng Austria-Hungary ng digmaan laban sa Serbia, agad na tumulong ang Russia sa Serbia at noong Agosto 1, 1914, nagdeklara ng digmaan ang kaalyadong bansa na Germany laban sa Russia. At dahil naisip ng Germany na ang France ay kaalyado ng Russia, noong Agosto 3, 1914, nagdeklara ng digmaan ang Germany laban sa France. Ngunit bago ito makapunta sa France, hinakailangan muna nilang dumaan sa Belgium. Ngunit ito ay hindi pinayagang dumaan, kaya ang Germany ay sinakop ang Belgium. Ang Belgium ay bansang hawak ng Great Britain, kaya naman noong Agosto 4, 1914, nagdeklara ng digmaan ang Great Britain laban sa Germany. Narito ang mga labanan sa kanluran. Ang labanan sa Marne. Gumamit ang mga Germans ng Schlieffen Plan kung kaya't halos nasakop nito ang lungsod ng Paris. At dahil hati ang hukbo ng Germany, nabawasan ang pwersa nito at nagtagumpay ang Allied forces na paatrasin ang German. Ang labanang ito ang kauna-unahang tagumpay ng mga Allied forces sa Western Front. Ang labanan sa Jutland, tinangka ng mga Germans na palubugin ang mga barko ng Great Britain na nakadaong sa North Sea. At bilang opensang taktika, ay pasurpresa nitong sinalakay ang hukbong pandagat ng Germany na nakadaong sa baybayin ng Denmark. Ang resulta ay umatras ang mga German sa labanan at nanatiling kontrolado ng Allied forces ng Atlantiko. Para naman sa labanan sa silangan. Labanan sa Tannenberg. Ito ay naganap sa pagitan ng pagsanib pwersa ng Russia at Serbia laban sa Austria-Hungary, Germany at Ottoman Empire. Bilang resulta, napaatras ng Germany ang Russia at kauna-unahang panalo ng Central Powers sa silangan. Dumako naman tayo sa pagsali ng United States sa digmaan. Sa una ay neutral ang US o walang kinakampihan. Ngunit ang US sa pamumuno ni Pangulong Woodrow Wilson ay nagkaroon ng tensyon laban sa Germany. Dahil ang US at Great Britain ay nagpapalitan ng kalakal, at isa sa naging dahilan ay ang paglunsad ng Germany ng unrestricted warfare kung saan palulubugin ng hukbong pandagat ng Germany ang anumang barkong papasok sa Britain, kalaban man o hindi. Kaya noong ika-2 Abril 1917, nagpahayag ng pakikidigma ang United States sa Germany dahil sa sumusunod. Una, pagkamatay ng maraming Amerikano dahil sa walang humpay na pagbomba sa mga barkong nasa karagatan. Ikalawa, paglubog ng barkong British na Lusitania noong ika-7 ng Mayo 1915. Kasamang nasawi ang 128 na pasaherong Amerikano. Narito ang mga ginawang pagtulong ng US sa Allied forces noong digmaan. Nagpautang ng malaking halaga ang United States sa mga kaalyadong bansa. Nakabili ang allies ng mga kagamitan sa digmaan at pagkain. Nagtagumpay ang mga mag-aanib sa bansa sa pagsali ng United States sa digmaan. Nagpadala naman ang US ng American Expeditionary Forces na may lakas na 2 milyong sundalo sa pangunguna ni General John J. Pershing. Dahil sa pagpasok ng US sa digmaan, lumakas ang pwersa ng Allied forces at humina naman ang pwersa ng Central Powers. Umatras ang Germany at ibang kapanalig nito sa labanan. Narito ang mga pangyayari matapos ang digmaan. Ilang buwan matapos ang digmaan, nagpulong ang mga pinuno ng Allied forces at Central Powers sa Versailles sa France noong Hunyo 1919. Ito ay dinaluhan ng 32 na bansa na naglalayong makabuo ng isang kasunduan na tuluyang pagwawakas ng digmaan. Kabilang na sina Woodrow Wilson ng US, Lloyd George ng Great Britain, George Clemenceau at Vittorio Orlando. Ayon sa Tratado ng Versailles,
Ang Germany ang pangunahing responsable sa pagkakaroon ng digmaan. Sila ay pinatawan ng parusa at pinagbayad ng malaking halaga sa mga nasira. Dulot ng digmaan at pagkawala ng ilan sa kanilang sandatahang lakas sa ilang lugar sa Europe. Narito naman ang bunga ng unang digmaang pandaigdig. Pagkamatay ng maraming mamamayan, 8.5 milyon ang namatay at 22 milyon ang sugatan. Maraming namatay na sundalo, mga sibilyan at mga ordinaryong tao. Pagkasira ng mga kabuhayan sa Europa. Nagdulot ng matinding kagutuman at pagkasira ng mga ari-arian, naantala ang kalakalan, pagsasaka at iba pa. At 200 bilyon ang nagastos sa digmaan. At kung mapapansin ninyo sa mapa, nagkahiwalay ang Austria-Hungary at ang bansang Latvia, Estonia, Lithuania, Finland, Czechoslovakia, Yugoslavia at Albania ay naging malayang bansa. Dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Sana ay mayroon kayong natutunan para sa araw na ito. Upang mahasa ang inyong kaalaman, ako ay mainihandang gawain. Sagutan ninyo ang aking inihandang learning activity sheets na may kinalaman sa ating aralin ngayong araw.